Hindi ko na kinuha yung baril niya, sir. Baba na ako. Sabi ko sa kanya, sa aking kuya, kuya, wala na si Papa, patay na. Ako, sir, kasi ako yung bunso. Ako yung junior. Medyo emosyonado talaga ako, sir. Kasi ako talaga yung nakakita sa aking papa. Ang sabi ng kuya ko, ano sir, matigas yung kuya ko. Hindi siya umiyak, kalmado siya. Siya yung naggiya sa amin na patay na talaga si Papa. Sabi niya sa akin, patay na lagi. Ito yung dugo. Sabi ko sa kanya, hindi ka pa maniwala sa akin. Ito yung dugo. Hindi ka pa maniwala sa akin, patay na si Papa. Andun. Siyempre sir, unti-unti na lang ang putok ng tropa, sir. Medyo nag-withdraw na yung tropa. Tansyado ko sir, siguro na mga 60 to 70 meters sila sa amin na nagpalayo na sila, nag-atras. Sabi ng kuya ko, huwag kang umiyak. Kapag marinig ka ng kaaway natin, mag-high moral sila. Kaya huwag kang umiyak. Normal lang ito sa ating pakikipagdigba. Sabi ng kuya ko, nagpo-propaganda pa siya, sir. Pero ikaw talagang wala na, sir. Wala na talaga ako, sir. Anak ko, grabe po gano, inana, imuhang una-huna, gana, anak ko siya, sir ba? Ko, grabe ka naman, kuya. Papa natin yan. Sa kahit papa natin yan, kailangan nating panghawakan natin yung mga prinsipyo. Kapag hindi natin panghawakan, maubos tayo dito sa banata na ito. Sabi niya sa akin, kailangan mong i-relax yung sarili mo, yung emosyon mo. Yun yung nakapagpa-relax sa akin yung sinasabi ng kuya ko. Hindi masasaya yung papa natin kapag umiyak ka, hindi siya masasaya. Sabi niya sa akin. Kung sige lang kuya, nagpapalabas lang ako ng emosyon. Pero wala na noon. Talagang wala na. Wala na, sir. Binalikan ko talaga doon sa posisyon. Ang sabi ng kuya ko, sige, balikan natin. Ako, wag na. Ako na lang ang babalik doon. Sige, sabay tayo doon sa Ikaw yung mag-cover fire sa akin, para buhatin ko yung katawan ni Papa. Kinuha ko yung bangkay ni Papa, yung katawan niya. Kinuha ko yung baril niya. At saka nagpunta pa ako doon sa sir, doon sa kalaban kasi ilang putok-putok, nag-reply rin ako. Sige ko singgit, sir, sigaw. Ano ka na? Wala na, sir. Warsak na lang talaga, ano sir. Ka na? Nagwawala ka na. Nagwawala na ako, sir. Wala na ako sa normal ba. Pagkatapos, binaba ko doon, pinapasandig ko sa puno ng kahoy, sir. Si Papa, ng dugo, sir, sa kanyang ilong at saka dito sa dalunggan. Sige ko sir, sinabihan ko, nagkipag-usap ko sa kanya, pa, bakit ka hindi ka nagsabi sa amin na mag-assault ka? Kapag sinabi mo sa akin, hindi ka dapat dumaan doon. Kasi ako yung nakakita sa plastada, sa sitwasyon. Sabi ko sa kanya, wala naman siya, sir. Parang, sabi ng kuya ko, wala naman yan. Withdraw na lang tayo. Alam ko, hindi pwede. Hindi natin, pabayaan natin si Papa dito. Hindi pwede sa akin. Sabi ko sa kanya, dito na lang tayo. Bukas na lang tayo mag-withdraw. Yun yung, sir. Yun yung salita ko sa aking kuya. Doon na, yung mga kasama ko, yung squad leader namin, si Harry, doon na. Pagkakita na niya nga, wala na, patay na si Papa, na-disbalance rin ng aming squad leader, aming mga team leader. Kaya doon na, ang aking kuya na parang siya na yung nag-acting nga, sir.
sa pag-guide. Sige, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sige, kailangan nating buo ang ating loob, ang atong paninindigan, sabi niya. Sige, mag-atras tayo. Sabi ko sa kanya, hindi ako atras, hindi ko pabayaan ng papa ko. Sabi ko sa kanila, kung kayo, mag-atras kayo, basta dito lang ako. Sabi ng kuya ko, hindi lagi pwede, mag-atras tayo. Dahil iiwanan niya. Oo sir, kasi ano na sir parang napaka ano talaga yung posisyon namin. Kapag mag-withdraw kami, bangin talaga sir. Bangin talaga, tapos susubida ka pa ng ano, perti ka ano sir, kanang mahirap talaga na daan. Hindi kayanin namin na bubuhatin namin yung bangkay, i-withdraw namin. Kaya, At hindi pa naman umaatras ang tropa. oo sir, pero kaya na, sabi ko, kaya lagi natin ito bubuhatin. Sabi ng kuya ko, hindi na, ma-wipe out tayo kapag bubuhatin pa natin si Papa. Kasi ubos na yung bala natin, sigurado ano tayo, ano sir, ma-absent daw may sir sa withdrawal. Yun, mga alas 5 siguro sa hapon sir. Parang parang ganyan, mga alas 5 ng hapon. Doon na, nag-withdraw na kami. Binabayaan na namin si Papa doon sa puno ng kahoy. Ang sakit naman para sa iyo yun. Oo sir, kasi akala ko, para lang ano siya, natutulog lang siya. Ano kasi naisandal mo siya. Oo, parang natutulog lang siya, pero meron ng mga dugo. Ang sabi ko sa aking kuya, kung i-check mo si Papa kuya, baka buhay pa yan. Kasi ikaw man yung mas malalim na kaalaman, kasi ikaw yung medical ng rehiyon. Meron ka ng maraming karanasan sa mga natamaan na mga baril. Sabi ko sa kanya, sabi niya, wala nang pulso sa Papa, patay na. Patay na talaga yan. Pero grabe si kuya mo, talagang... Oh sir, wala siyang, hindi mo makikita sa kanyang emosyon sir. Siguro, baka nag-ano lang siya, concern siguro siya sa akin sir, baka kung magpakita siya ng emosyon, Dalawa na kami, baka walang magandang paroroonan sa aming sa ganitong sa ganun na sitwasyon. Kaya nag-withdraw na kami. Nag-withdraw namin, adon na si Mama hindi pa siya Nalaman agad ni mama nyo. Pagkagabi sir, hindi pa siya nakaalam sir na patay na si Papa. Kasi wala man kaming signal, wala po siyang signal. Pero meron nang nabalita galing sa masa. Sabi ng masa, merong patay sa atin. Sabi ng masa. Pero hindi namin makita kasi hindi kami makapaglapit doon kasi marami ang tropa. Basta nakita namin taas, mataas daw ang patay, ang bangkay, nakaano sa duyan. Sabi ng masa, si Mama, parang hindi mapakali si Mama. Dahil parang may aligaga, alam parang, niya. Naramdam niya. Meron yun siyang, sir, ibang karamdaman ba, naramdaman na meron talagang masamang nangyayari sa aming tatlo. Wala lang si Mama. Pagkabukas ng gabi, naka-intact na kami sa aming unit, sa aming main body. Sinalubong kami ng aming CO at saka ng PI, si Dong. Si Dong at saka yung CO namin noon, si JR. Sabi nilang dalawa sa amin, mga alas 5 ng hapon, sabi nila, saan ang papa nyo? Hindi ako nakasagot. Hindi na ako nagsagot sa kanya. Kasi kita man niya na parang sir, alam na niya. Alam na niya. Nag-anar ako doon ko sir sa nag-upo lang ako sa mga balanghoy sir, yung pagkain ng masa. Doon ako sa balanghoy. Doon ako nag-upo. Sabi ko sa kanila, wala na si Papa. Dong, wala na si Papa Dong. Wala na si Papa. Bayani na si Papa. Pagtarong ba? Sabi nila. Huwag kayong mag-joke, sabi niyang aming opisyal. Sabi ko sa kanila,
Hindi man ako nag-joke, dong. Patay na talaga si Papa. Doon na nagsimula yung medyo emosyonado na po lahat-lahat, na emosyon na. Kaya nag-move kami, uwi na kami ng main body, gabi ng alas 9 sa gabi. Punta na, pagdating namin doon, meron yung inandam nila sa amin, sir. Meron silang, nag-prepare sila ng pagkain namin ng yung anagon, yung maiser na Ang ganda lang naman nilalaga. talaga. Kaya para makapag-relax daw kami. Hindi ako nagkain, sir. Nagpunta diretso ako sa aking mama. Sabi ko, saan si mama? Yan na posting. Doon ako. Dadalo kami ng kuya. Sabi ng mama ko, saan si papa ninyo? Hindi ako nakasagot, sir, kasi meron pa ba isang 45 si mama, baka magbaril ba? Baka maghikog. Baka magbiti. Suicide? Mag-suicide, sir ba? Meron pa siyang baril. Yung baril ko, doon inalis ko sa aking katawan yung baril ko. Doon, niyakap ang aking mama. Wala kaming sagot, sir. Ang sagot ng kuya ko, andon pa sa hulihan sabay parang si kuya. Ang sabi niya, pagtarong mo ba, saan yung papa nyo? Doon na, pagyakap ko sa kanya, masakit man tanggapin, patay na si papa. Dito na, nag-iyak na si mama. Hindi pa ako nagsagot, sir. Sinagot niya, nagsalita si kuya, saan yung baril mo, ma? Saan yung 45 mo? Saan dito man? Okay. So, saan pasabot ninyo? Sabi ng mama ko, ano ang ibig sabihin nito? Anak ko, ma, ito na yung sinumpaan natin ba na kailangan tayong magbuwis ng buhay para sa masa. Ito, nag-iyak na si mama. Nahawa ko kay mama. Pero alam ko naman, sir, na naintindihan ni mama yung pagkasawi ni papa, na normal talaga ito sa ating pagkikipaglaban, sa ating prinsipyo. Pero sa punto na yun, sir, medyo talagang mahirap talaga tanggapin kahit kami ay nananalig sa aming prinsipyo, pero kasi humanitarian bilang tao, pamilya, yan niya. Sabi ko sa aking sarili, ito na talaga yung sa ating nagpupropaganda tayo sa masa, sa mga kasama, na kailangan nagbuhis ng buhay para makamit natin ang pantay-pantay na sistema. Walang pang-aabuso sa kapwa Pilipino. Yun. Siguro mga 3 buwan. 3 buwan na, sir. Hindi naman kami talaga, kasi sub talaga. Yung continue talaga yung operation, sir. Yung kapatid mo na babae? Nag-aaral pa siya, sir, ng college. So hindi pa siya pumasok? Hindi pa siya, sir. Dito siya sa Kidapawan. Dito siya sa Kidapawan. Nag-aaral siya ng college. No? Yung kapatid mo, ano sabi? Ang isang kapatid ko, hindi kami nakasabay sa aming unit. Dito sa Front 53 siya. Dito sa area ng Magpit, Arakan, Antipas, Rojas, diyan siya nakadestino.
in-inform lang namin yung kanyang commander na wala na si Papa. Paano nyo nailibing, na-recover yung pababangkay ng father mo? Ano sir, yung kapatid ko na babae, sila yung nag-claim at saka yung tiyahin ko. Kasi binaba ng military. Oo, binaba sa tropa hanggang sa purinarya ng Malapatan. Ibig sabihin, hindi na nakita ng mother mo. Hindi na sir, hindi na namin nakita. Hindi na namin nakita si Papa. Kasi kapag magpunta pa kami doon, maraming masasakripisyo na rin. Wala namang patay naman yan. Sabi ng kailangan na nating tanggapin. Paano mother mo? Sige nga, ikwento mo nga yung naging reaction ng mother mo na yung ikaw kasi emotional ka, junior ka, lahat di ba? Pero, Sir, pag lang doon sa duyan, nag-iyak lang siya. Sabi niya, daan pa jud ko, naajoy mamatay sa inyong tulo. Ganon. Ganon. Kaya pagka-encounter daw namin, sir, pagkagabi, nakita daw niya si Papa. Nakita daw niya si Papa sa panaginip. Hindi sir, hindi sa panaginip sir. Nakita gid dumaan si Papa daw, nakaputi. Sabi niya kay Mama, "Day, pag-amping." Ang sabi niya, hindi lang lang si Mama. Hindi siya nakatulog ng isang gabi kasi yung nakita niya. Kita niya si Papa raw. Pagka nakita pagka alam na niya na patay na, yun yung sinabi niya sa amin sir na sa daan ko pa na meron talagang masamang mangyari sa inyong Papa. Anak ko, wala tayong magawa ginawa na namin ang lahat ng aming paraan, ng aming makakaya para protektahan ang aming buhay sa isa't isa. Pero ganyan naman talaga ang buhay, sabi ko sa kanya. 30 years sila magkasama kasi, no? Oo, sir. 30 years sila magkasama sa loob. Ang pagka sabi ng aming unit, mga 2 encounter pa ang aming nasalihan, sir. Naging squad leader na ako noon. Ang sabi ng aking na pwede magpalipat ka na lang ng unit. Sabi ko sa kanila, sige, magpalipat na lang ako para paspas ko makarecover sa aking isipan at sa kadamdamin. Para wala nang madadamay ba kapag may emosyon ako talaga sir kasi palagi sir, presko pa sa akin sir ba? Yun na pangyayari. Ikaw kasi nakakita, ikaw una nakadiskubre ng bangkay. Oo, ikaw sir. lahat Ikaw din yung napilitang iwanan siya dahil hindi kayo Oo sir. Talaga parang nag-blame talaga ako sa aking sarili sir ba? Bakit hinayaan ko pa si Papa na mangyari yun? Kung sinabihan ko siya na wag siyang dumaan doon or parang na ako, nagsisisi. Pero later on sir na ganyan talaga ang buhay. Pero yung pagpunta mo rito, iba na yung bangis mo. Yung isang resulta ba yun? Kasi mabangis parang ka doon. sir, parang isang effect. malaki, isang effect ba yun? Parang isang malaking epekto yun, sir. Sige nga, ikwento mo na. Ano pa tayo ibang encounter mo rito, yun ang susunod. Pero yung pagpunta mo rito, iba ka na. Ano ng level, parang, ano nagbago sa'yo pagkatapos mamatay ang father mo? Sir, medyo yung eagerness ko talaga sa kailangan magkapaglunsad ng mga opensiba, yun talaga sir, yung determinasyon ko ba na kailangan tayong yung mga gawaing militar, kailangan natin paaktibuhin. Sa ganun, hindi naman maano si Papa. Parang malaking ambag yun sa akin sir na tumibay at saka
ano ng mga gawaing militar, gawaing aksyong militar, Mas ano ka? Mas agresibo at saka parang ano na sir, ah, kung kung nag-alay ng buhay si Papa, kailangan i-continue namin na mag-aalay rin ng buhay. Parang ganyan na sir ba? Mas ano ka na nun? Kasi parang sa pamilya nyo, nakatikim na kayo na isa na ang nag-aalay ng buhay. Oo sir. Parang ganun sir, na no choice na, wala na tayong magagawa, kailangan nating ipagpatuloy at aktibuhin yung mga paglulunsad ng mga gawaing militar, aksyong militar, para naman makapag-ambag ang aming unit sa larangan ng mga aksyong militar. Parang ganyan na yung pag-iisip ko, sir. Kaya pag punta ko dito sa Front 72, squad leader man ang aking status noon. Pagdating ko dito, squad leader rin ako, hanggang na mga pagplinom ng larangan sa 72, committing larangan guerrilla, naging vice CEO na ako ng platoon. Doon na nagsimula, sir. Hanggang na hindi man bihasa na sa mga labanan, parang morag, siyempre yung parang pride ko talaga, nagbuhis ng buhay ang aking papa. Wala akong ibang pwedeng gawin. Kailangan kong gawin na kailangan strong talaga sa pagkikipagdigma, sa paggampan, sa paglilid ng mga aksyong militar. Kahit malaking responsibilidad na ikaw yung mag-lead kasi ikaw yung commander, ikaw yung platoon leader o company commander, kasi sasabay ka naman sa aktual na pagsisiya sa paggawa ng mga aksyong militar. Kaya parang na lang sir, parang normal na lang siya sir ba? Anong advice ng mother mo? Wala naman siya sir, wala naman siyang advice na maghinto na. Ganon, wala. Wala sir. Wala. Ang sabi ng mother ko, mag-amping mo ha. Sabi niya, mag-ingat kayo sa inyong mga gawain kasi kayo sa inyong level na ngayon, medyo mabibigat ang inyong mga responsibilidad. Kaya kung ano yung natutunan nyo sa kay papa nyo, i-apply nyo. Huwag nyong gayahin yung mga ni papa nyo. Yun yung lang siya. Grabe rin ang mother nyo. Oo sir, hindi man siya ganun. Kumbaga solid, hindi yung sinabing tara baba na tayong lahat. Walang ganon. Wala sir. Kaya every year man kami mag-assemble, mag-reunion kami sir ba? Yung kuya ko, yung kapatid ko. Bumaba na ba lahat? Sa ngayon sir, bumaba na lahat. Last ang aking kapatid na nag-surrender 2022 doon sa Mati, Davao Oriental. Yun yung mga ilang kwento ng buhay namin sa pakikipagdigma, sir. Doon, medyo sa sitwasyon na yon, medyo talaga, mabigat. Pero later on, naman sir, kaning internalisa na namin. Kumbaga pa sir, meron kaming summing up sa aming evaluation. Evaluation sir. Ito na siguro yung mga time na kailangan tayo nga mag-separate. Hindi na tayo magsabay-sabay sa isang unit. Kasi yung kuya ko, sabay kami ng isang unit. Yung unang encounter na ako yung platoon leader, dyan, yung pagka natamaan yung kuya ko, iba yung kuwan ko sir. Kasi
puta namatay ba akong papa, sabi ko ba, patay ba si papa, basig, kala ko, medyo grabe yung tama niya. Kala ko ba, pag ko lang, daplis pa lang pala, tinamaan ng sharp nail sa M23. Sabi ko, kuya, hindi na tayo mag isang unit, kailangan tayo mag-separate kasi kapag isa lang unit natin sa mga labanan, baka matulad kay Papa ba? Kung ako yung mapatay, ano yung gagawin mo? O kung ikaw yung mapatay, baka hindi ako makapag-promise na kakayanin ko, kailangan ko i-control ang aking emosyon. O pangalawa na, sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige, hindi naman tayo magtagal. Meron naman tayong mga assignment na tinatalaga natin. Siya, hindi mga ilang buwan yata yun. Buwan lang. Dineploy siya doon sa Sultan Kudarat. So ito na yung next level ng buhay mo. Yung dito, kasi dito ka nakilala na talaga ng todo. No? Oo, sir. Dito talaga, sir, sa North Cotabato at sa Davao del Sur. Ito yung next episode ni Cabor Jack.